Maraming uri ng mga kulungan at hindi naman lahat ng nakukulong ay may kasalanan. Pero anong dapat mong gawin at ano ang pwedeng gawin kung nalalagay ka sa ganitong mga sitwasyon? Ang ating pag-aaral ngayon galing sa mga kasaysayan ni Paul, and ang pamagat natin, When in Prison. Kung sakasakaling nalalagay sa mga kulungan. Salamat Panginoon dahil kayo po ay patuloy na nagpapagaling sa aming mga karamdaman, nagpapalakas sa aming loob, nagpapalinaw ng aming isip. Turuan mo kami ngayon, Panginoon, na matuto mula sa kasaysayan ng isang dakilang lalaking naglingkod sa iyong pangalan, kasama na ang kanyang mga kaibigan. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at nawa sa aming pagbubulay-bulay, may matutunan kaming mahalagang aral at mai-apply namin ito sa aming buhay. Nais namin, Panginoon, kayo po ang magsalita. Kayo ang maging tinig. Kayo ang aming maging tagapangaral. Sit on your throne of power. Heal your people. Guide us unto greater knowledge of you. Lead us. In the name of Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. Magbabasa po tayo mula sa book of Acts, chapter 16, first from verses 16 to 18. Si Paul at si Silas ay nagmimisyon sa iba't ibang lugar at nadako sila dito sa ngayon sa ating tutunghayang kasaysayan. One day on our way to the place of prayer, we were met by a slave girl. She had a spirit in her that gave her the power to tell the future. By doing this, she made a lot of money for her owners. The girl followed Paul and the rest of us and kept yelling, "These men are servants of the Most High God. They are telling you how to be saved." This went on for several days. Finally, Paul got so upset that he turned and said to the spirit, "In the name of Jesus Christ, I order you to leave this girl alone." At once, the evil spirit left her. Napakaraming nagawang himala ng Panginoon sa pamamagitan ni Pablo. At nung sila ay nagtuturo dito sa lugar na ito, mayroong isang alipin, babaeng alipin na sobrang pinagkakakitaan ng kanyang mga amo. Bakit? Kasi may nakatirang masamang espiritu dun sa babaeng ito at nakakapanghula. Nakakapagsabi ng mga mangyayari at napakaraming kinikita nila dahil sa gift na ito. Nung makita ng espiritong nasa babae, sila Pablo, sinundan-sundan ng ilang araw. At bagamat totoo ang sinasabi niya, "These are the servants of the Most High God. They are telling you how to be saved." Nairita si Paul kasi hindi siya makabuelo sa kanyang pagpipreach. Nauunahan siya sa kanyang sasabihin, napipreempt, at maaaring kung ano-ano pang ginagawa ng espiritong ito sa pamamagitan ng babae na nakakaabala sa gawain ni Paul. So, sa wakas ay napuno si Paul at binalingan niya itong espiritu at sinabi niya, "Sa pangalan ni Jesus, umalis ka sa batang yan." Umalis ka sa kanyang katawan. Agad-agad sumunod ang espiritu, nawala sa babae, pero anong nangyari? Hindi na rin makapanghula itong babaeng ito. So yung panghuhula galing sa masamang espiritu. At dahil hindi na makapanghula, wala nang kita. At dahil sa naapektuhan ang kita ng amo ng babaeng ito, ay siyempre may gagawin sila. Ano ang kanilang gagawin? Acts 16:19 to 24. When the girl's owners realized that they had lost all chances for making more money, they grabbed Paul and Silas and dragged them into court. They told the officials, "These Jews are upsetting our city. They are telling us to do things we Romans are not allowed to do." The crowd joined in the attack on Paul and Silas. Then the officials tore the clothes off the two men and ordered them to be beaten with a whip. After they had been beaten badly, they were put in jail and the jailer was told to guard them carefully. The jailer did as he was told. He put them deep inside the jail and chained their feet to heavy blocks of wood. Dahil sa naging lugi nitong mga amo, idinemanda nila si Paul at naipakulong naman. Hindi lang naipakulong, siya ay ginulpi pa, hinubaran sila ng kanilang damit at pinaglalatigo, pinaghahampas, at pagkatapos ay ipinalagay doon sa kaloob-looban ng kulungan at pinabantayang mabuti. Sa pagbabantay na yon, ang dalawang paa nila ay nakapasok pa sa mga kahoy. May butas lang na yung paa nila na nakalabas
pero hindi maihuhugot palabas yung kahoy. So, naka-prente sila doon sa kulungan. Subukan nyo naman na matali kayo, nakakahoy pa yung paan nyo, tapos nado kayo sa kulungan. Kung kagating kayo ng langgam, hindi mo malang makamot. Mahirap yun, ha? Yung nakagapos ka, tapos binugbog ka pa kanina, wala ka pang damit, kung maginaw ang ginaw-ginaw, kung ang init ang init-init. So, bakit sila nakulong? Sa paggawa ng mabuti. Nakulong sila, hindi dahil sila masama. Hindi dahil sila nagnakaw o pumatay. Pinalaya nila ang isang nilalang ng Diyos mula sa pang-aalipin ng isang masamang espiritu at pakikipagsabuatan ng mga amo nitong human beings sa masamang espiritu para pagkaperahan yung kawawang bata. It's a very good thing to do, to set people free from evil spirits. And especially to set this very special girl, a slave girl, from double slavery. Slave na siya ng amo niyang tao, slave pa siya ng masamang espiritu, at talagang tamang-tama yung sinasabi ng Spirit. Eto sila mga lingkod ng buhay na Diyos, they will tell you how to be saved. True, because that girl was saved from that very evil spirit. Kung kayo ang gumawa ng ganon, gumawa ng mabuti, naglilingkod kayo sa Diyos, may pinalaya kayong masamang espiritu, tapos makukulong pa kayo, magugulpe, you could complain. Paul and Silas could have complained. But will they complain? Anong gagawin nila? Kahit meron na silang karapatan na magtampo pa sa Diyos kung gusto nila. Dahil yung pa ang napala nila sa kabila ng lahat. Acts 16:25, about midnight, Paul and Silas were praying and singing praises to God while the other prisoners listened. Sa halip na magreklamo, sa halip na magdamdam, magalit, magtampo, sa halip na dumaing, they were praying, singing. They were praising God. Sa kabila ng nadama nila na hirap, pahirap, sakit, they ministered even in jail because the other prisoners kept silent, listening to them. Imagine niyo kung anong madidinig nyo ng mga daing, mga panaghoy, mga iyak, maaari mga mura, galit mula sa mga nakakulong na nauuhaw, nagugutom, nagiginaw, pagod, nagdurugo, mahapdi ang mga sugat, tapos nakagapos ka pa, nakarinig sila ng sobrang kakaiba, panalangin, pagpupuri sa Diyos, at mga awit sa kabila ng lahat. But come to think of it, if you were in this situation, that you are in such a bad situation, magmumura ka pa ba? Magrereklamo ka pa ba? Magagalit ka pa sa Diyos, magtatampo ka pa? What other option have you got? There was nothing better to do in such a very bad situation than to really call upon God, pray to God, sing praises to God. Pwede kang may ibang gawin, pero ang tanong, mapapabuti ka ba kung yun ang gagawin mo? Sa sitwasyon na aping-api ka na, nakatali ka, wala kang kalaban-laban, Diyos na lang talaga ang natira mong kakampi. Kaya dapat lalo kang kumapit sa Diyos. Lalo kang lumapit, huwag kang magtampo. Kahit pa nga mukhang dahil sa paggawa ng mabuti, may nangyari pa sa iyong hindi masyadong maganda. Ito ang lesson na matututunan natin kila Pablo. When in prison, you better praise God for the things that you can praise God for. Siyempre, hindi mo naman sasabihin, Diyos ko, salamat po, nasa prison kami. Dahil hindi mo naman siguro sincerely masasabi yon. Pero pwede mo mong sabing, salamat sa napakarami mo nang nagawa sa akin noong araw, na napakabuti ang naging bunga, na ngayon hindi ko man naiintindihan ito, alam ko, patuloy kayong mabuti dahil mabuti kayo. Dahil hindi kayo masamang Diyos, so ba't kayo gagawa ng masama? So kung may nangyari man sa akin, mukha lang masama ito, pero dahil anak ako ng Diyos, hindi pwedeng masama itong nangyayari sa akin. Pananalig. Pagkapit sa Diyos ng mas mahigpit,
pag inuuga ka ng mga hangin, mga bagyo ng pagsubok sa buhay. Biglang napatahimik ang buong kulungan, yung mga umiiyak, yung mga nagrereklamo, yung mga dumadaing, sila man, tinigilan nilang pakinggan ang mga sarili nilang boses at pinili nilang makinig sa boses ni Paul and Silas, singing in prison. Anong nangyari? Acts 16:26. Suddenly, a strong earthquake shook the jail to its foundations. The doors opened, and the chains fell from all the prisoners. Sumagot ang langit. Sa mga munting tinig na ito na nagmumula sa ilalim ng lupa, sa dungeon, na halos di mo na madinig sa labas sa kapal na mga pader, sa awit na maaaring baka wala pa to sa tono dahil sa hirap ng physical situation ng mga kumakanta, pero nagandahan ng langit sa nadinig. Isang malakas na lindol ang yumanig sa mga pundasyon ng kulungan. Nakalog ang mga pader, nalagot ang mga kadenang bakal na nagtatali sa mga nakakulong doon. Obviously, a miracle happened. God answered Paul's prayers. Sino ang magsasabing sasagutin pa sila? Para nga silang nakalimutan ng Diyos, ba't sila nandun? Para nga silang pinabayaan Pero sumagot ang Diyos sa isang malakas na lindol. God was pleased with the praise and the worship. Acts 16:27-29. When the jailer woke up, sleeping on the job pala yung jailer, no? Nakatulog. Ang higpit pa ng bilin sa kanya na magbantay. Alam nyo ba, na ang parusa sa mga sundalo at mga bantay ng mga Roman soldiers, pag nakatulog on duty, death. Kamatayan. Nakatulog. So when the jailer woke up, and saw that the doors were open, hindi niya alam na lumindol. He thought that the prisoners had escaped. He pulled out his sword and was about to kill himself. But Paul shouted, "Don't harm yourself. No one has escaped." Roman soldiers kept two swords. Isang mahaba para sa kalaban at isa para sa sarili nila para magpakamatay. Kung talagang masusukol din lang sila at walang mangyayari, parurusahan lang sila, makukulong lang sila, baka maibunyag pa nila ang lihim ng kanilang sariling army. O kaya, kung paparusahan sila ng sarili nilang mga opisyal dahil sa kanilang pagkakatulog sa duty, nagpapakamatay na lang sila. Yun ang ginawa ng sundalong ito. Inilabas niya yung kanyang maiksing sandata na ganun din naman ang mga sundalong Hapones nung araw nung uso pa sa kanila, yung mga samurai. May maiksi. Pang sayo yun, hindi pang sa kalaban. So magpapakamatay na sana siya. But Paul shouted, "Don't harm yourself. No one has escaped." Uunahan na niya yung kanyang sariling commander. Papatayin na niya ang sarili niya dahil mas masakit at mas mahirap na mapatay ng sarili mong commander. Pero sabi ni Paul, huwag mong ituloy yan. Huwag kang matakot. Wala ni isa man sa aming tumakbo. Kahit pa nga bumukas na ang mga pintuang bakal at nalagot ang mga kadenang bakal, walang tumakbo. Another miracle. Pangalawang miracle ito. Una, yung lindol. Pangalawa, makakatakbo na sana yung mga prisoners doon. Pero sobra silang tinablan ng prayer. Sobra silang tinablan ng kanta, ng mga papuri sa Diyos. Hindi nila naisipan yung automatically dapat naisipan nila magtakbuhan. Verse 29, the jailer asked for a torch and went into the jail. He was shaking all over as he knelt down in front of Paul and Silas. Nabaligtad. Nung humingi siya ng liwanag, ng sulo, at nagbilang siya ng mga prisoner, nandun lahat, lalo siyang nangatog. Ano ang nangyayaring ito? Hindi ko to kayang maintindihan. Lumuhod siya sa harap ng kanyang mga kanina lamang ay mga prisoners. A third miracle.
The third miracle, hindi lang yung mga pintuan ng jail ang bumukas. Ang tunay na bumukas, itong puso ng jailer. Nagbukas siya sa manggagawa ng Panginoon, nagbukas siya sa mensahe ng Diyos. So, hindi lang yung mga prisoners ang nakalagan ng kadenang physical, this jailer, though not a prisoner, had also been chained spiritually. And now the chain was broken by what God has done in response to the prayer of people who were suffering and at the same time praising God. So it was another miracle that happened. Acts 16, 30 to 31. Because he was so amazed, after he had led them out of the jail, he asked, "What must I do to be saved?" So apparently, pinalabas niya yung mga prisoner o si Paul lang at ang kasama niya, hindi in-specify sa atin, basta naka-plural. Pero itinanong niya ang pinakamahalagang tanong sa buong buhay, sa buong sinukob, at pinakamahalagang tanong na naitanong niya sa kanyang buong buhay. Hindi yung ano ang ulam, di ba? Kumain ka na ba? Ang sabi niya, "What must I do to be saved?" Bakit siya nakarating sa puntong yon para bumukas lang yung mga prison? Bakit dumating siya sa puntong yon? Kasi magdamag siyang nakikinig sa panalangin nila Paul, sa pasalamat sa Diyos. Naintindihan niya yung pananalig na yon. At kung nakatulugan man niya yung praise and worship time, yung kantahan time nila Paul, tumimo sa isip niya yung mensahe ng mga panalangin at pasalamat nila Paul na kung tutuusin, bakit sila nagpapasalamat? Nakatali sila dito, pinarusahan sila. Tumalab. Anong dapat kong gawin para maligtas? Verse 31, they replied, "Have faith in the Lord Jesus and you will be saved. This is also true for everyone who lives in your home. Believe in Jesus and you will be saved, you and your household," the other versions say. So there was an instant conversion that was not really so instant because it could have been the result of so long hours of listening to the praising, to the singing, and to the praying. Now, because of that, he's ready for the real thing. To believe in the Lord Jesus and to bring the Lord Jesus to his household. So sabi na naman ng mga taong ito, anong dapat kong gawin? Paano ako maliligtas? Acts 16, 32 to 34. Then Paul and Silas told him and everyone else in his house about the Lord. So, iniuwi niya sa bahay niya si Paul and Silas. At least the two of them. Hindi natin kung may iba pang kasama. Well, it was still night. The jailer took them to a place where he could wash their cuts and bruises. O naging caregiver bigla. Itong dati kanina ay tagapagparusa. Then he and everyone in his home were baptized. They were very glad that they had put their faith in God. After this, the jailer took Paul and Silas to his home and gave them something to eat. So obviously, they were outdoors. Dinala niya marahil si Paul at si Silas sa isang bukal, sa isang maliit na ilog, kung saan pwede niyang hugasan yung mga sugat nitong sila Paul, at kung saan ngayon, nagpabautismo ang buong sambahayan nung gabi din na yon. Can you imagine what could happen in a night? What a difference a night or a day could make? Isang buong sambahayan. Dinala kasi niya si Paul sa kanyang bahay. Napakahalagang lesson mga kapatid. Dinadala ba natin ang Panginoon sa ating bahay? Dinadala ba natin ang mga lingkod ng Panginoon sa ating bahay? Dinadala ba natin ang Bible study? Dinadala ba natin ang prayer meeting sa ating bahay? O tayo na lang ng tayo ang pupupunta sa church, yung bahay natin naiwan na lang naiwan? Napakahalaga yung sambahay, pagsamba sa bahay, na merong nagaganap doon para lahat ng yung sambahayan at kapitbahay madadala mo sa Panginoon. So, nilinis niya ang sugat ng mga ito. So, obviously, mahina pa yung dalawa. Hindi pa nila kayang linisin ang mga sarili nila. At galak na galak ang pamilyang ito na sila'y nagtiwala sa Diyos. At iniuwi niya sa kanyang bahay at pinakain
ang dalawang misyonero ng Diyos. A genuine conversion indeed. From jailer to brother in the Lord. Of course, there are many lessons that are too obvious. One is to do good, do the right thing. Tama na palayain yung babaeng yun mula sa espiritong umaalipin sa kanya. Tama na maging instrumento din tayo ng paglaya, maging ng kapwa-tao natin sa kung ano-ano mang mga puwersang umaalipin, umaapi sa kanila. Jesus wants us free. Freedom in Jesus is one of the greatest messages of the Lord Himself. Tama yun. Pero sa pagpapalaya natin ng mga naaalipin, sa paggawa natin ng mabuti, laging may kukontra. Laging may naapektuhan, may nalulugi, merong naaagawan ng alipin, magagalit. Gagawa yun ng paraan para pahirapan ka, parusahan ka, gantihan ka, but continue to trust in God. If you are suffering or you think you are suffering because of something that you did that was godly, holy, righteous, do not regret having done it. Kahit kailan ay huwag natin pagsisihan ng paggawa ng mabuti. Huwag tayong maninisi sa Diyos o sa kapwa kung parang nasadlak tayo sa hirap dahil may ginagawa tayong mabuti. Hindi pa tapos ang kwento. Sinasabi nga nila minsan, hindi pa tapos ang boxing. Kaya huwag ka munang gumawa ng isang desisyon na parang natalo ka. If your good deeds result in something unpleasant, if it results in something difficult or painful, continue to have faith. Maring meron sa atin yung mga dumadaan sa ganyan. Sa paggawa mo ng mabuti, parang napasama ka pa. Continue to have faith. Continue to pray. Of course, you must continue to worship. Yung iba parang hindi po ako maka-worship kasi masama ang loob ko, may nangyayaring hindi maganda sa aking buhay. So hindi ka magwa-worship ngayon. Anong gusto mong gawin? Maglasing ka. Gusto mo yun. Mang-away ka sa kalye. Gusto mo. Suntukin mo yung mga dumadaang jeep. Magpasagasa ka kaya. Tumalong ka sa dagat. Ang daki pala ng problema mo, di lalo kang dapat mag-worship. Lalo kang dapat manalangin. Continue to sing to the Lord. Napipili mo naman kung anong lalabas sa salita sa iyong bibig kahit naghihirap ka kahit nagdurusa ka. Bakit magsasabi ng mga salitang maglalayo sa iyo sa Diyos at maglalayo sa iyo sa grasya? Continue to praise God. You have no better option. You have no better choice. So, dahil ginawa na yon, at kung yun ay gagawin natin, see how the Lord will work in your life. Tulog kasi yung jailer, hindi niya nakita yung lindol, yung miracle. Dapat hindi ka tutulog-tulog, nakadilat ang iyong mata para makita mo ang mga himala na nangyayari sa iyong buhay, kapatid. Ang daming himala. Hindi lang yung nauga ang prison. Iba't ibang uri ng pag-uga, iba't ibang uri ng prison, kaya yan ay physical, kaya yan ay spiritual o emotional, na nauuga pag kumikilos ang Diyos in response to our prayer. Pag ikay makadiyos, ang ginagawa mo'y tama, blessing ang bunga nun kahit mukhang hindi. Romans 8:28, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Sa lahat ng bagay, maganda ang ginagawa ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya, lalo na yung mga tinawag para gawin ang Kanyang kalooban. Huwag tayong magsisisi sa paggawa ng mabuti. What could be your inconvenience? Your chain, your jail, lahat meron nun. Hindi lang si Pablo at si Silas ang nakulong. Lahat tayo nakukulong sa iba't ibang hugis, uri o anyo dahil sa paggawa natin ng mabuti. Pero hindi yun ang ending ng kwento. Do you suffer for doing good? For being good?
Hindi ikaw ang original dyan at hindi ikaw ang only one. The people of God in the past had experienced this. And everywhere and every time throughout history, and even now, the people of God know what it means to suffer for doing good. Pero sabi nga sa Bible, it is better to suffer for doing good, if it's God's will, than to suffer for doing bad. Sabi niyo ba, ang hirap namang gumawa ng mabuti? Oo. Pero mahirap din namang gumawa ng masama, di ba? Pareho lang mahirap yan. Pareho lang nakakapagod yan. Sa paggawa mo ng mabuti, kakampi mo pa yung Diyos. Sa paggawa mo ng masama, di kalaban mo siya. Mabuti na lang ang gawin mo. Huwag ka na magpili-pili pa. Pareho lang mahirap. Sabi, ang hirap naman maging tapat sa asawa ko. Walang kakwenta-kwentang asawa. Mahirap din naman magtaksil, di ba? Kakapagod din yung patago-tago ka. Kung nahuli ka pa, mahirap din yun. Sabi, ang hirap-hirap naman ang maging ina. Mahirap naman na wala ka ring anak. So, mahirapan ka na lang sa pareho. Kung may choice ka, di mas marami namang immediate na fruits yung may anak ka. Lahat ng sitwasyon, pag pinili mo, ito bang gagawin ko o yun, parehong may bayad. Parehong may benefit sa biglang tingin. Pero doon ka na lang lagi sa side ng Diyos. Lalo't hindi mo masyadong naiintindihan kung ano yung bayad, ano yung benefit, ano yung magiging bunga nito, doon ka na lang sa paggawa ng mabuti. Dahil hindi ka papabayaan ng Diyos pag gumagawa ka ng mabuti. For 2 Thessalonians 1:6, God is just. Makatwiran, makatarungan ang Diyos. So when in prison, kung ikaw ay nakukulong, kung ikaw ay nasa isang kulungan, continue to trust, to worship, and to sing in your prison. Make the best out of the situation. Pero ang kakaiba sa kwentong ating pinag-aralan at patuloy na tinitingnan pa, hindi naman talaga si Paul yung prisoner doon o si Silas. Ang tunay na prisoner na pinalaya, yung jailer. Kasi spiritually, prisoner siya. Physically, free ang tao na ito. Tulad ng napakarami sa atin ngayon, mga kapatid. Physically, outwardly, free. Pero ang totoo, prisoner. Prisoner of Satan, prisoner of sin, prisoner of whatever ungodliness rules over them. Lahat ng ungodliness, hindi mukhang ungodly. May mukhang parang okay lang, pero ang totoo, hindi ka pa rin dadalhin sa Panginoon, hindi ka pa rin maliligtas, so ungodly yun. Tulad ng trabaho nitong tao na ito. Pero nung nakakilala siya, agad-agad niyang ginawa ang tama. Willing siya, again, to pay the price. Hindi natin alam kung anong parusa ang mararanasan niya dahil ginamot-gamot niya itong prisoner, dahil inuwi niya sa kanyang bahay. Pero, ganun, pinili niya kung ano yung mas tama, kung ano yung mas mabuting gawin. Hindi niya isinaalang-alang yung sarili niyang immediate advantage. Dahil naramdaman niya kung ano yung deep spiritual advantage in taking the side of Paul, meaning going on the side of God. Akala natin si Paul lang yung, tsaka si Silas yung prisoner din. No, maraming kapwa prisoner na nandun. So, pwede rin na sa kwento, hindi tayo si Paul, hindi tayo si Silas. Pwedeng tayo yung fellow prisoner. Could you be a fellow prisoner sa kwento? Meaning, may nangyayari sa yung masakit at mahapde dahil dapat lang, dahil guilty ka naman talaga kaya ka nandyan, kaya ka may prison. Lalo namang hindi ka dapat magreklamo. Kasi deserve mo pala eh. Nalagay pala tayo sa isang hindi magandang sitwasyon kasi pananagutan natin yon. Kasi meron tayong hindi ginawang mabuti o merong mabuting dapat gawin na hindi ginawa. Lalo namang dapat ka nalang makinig. Pag kumakanta si Paul, pag nagpipreach, pagka nagpapasalamat sa Diyos, dahil pwedeng-pwede kang makinabang. At ang dapat mong ipagpasalamat. Tulad ng mga prisoner na yon, kung sila kaya ay hindi nakulong, maririnig nila mabuting balita tungkol kay Jesus.
Kung hindi kaya sila nalagay sa napakahirap na kalagayan na yon, makakasalamuha nila si Paul kahit isang gabi man lang. At dahil doon nakarinig sila ng mga pasalamat, papuri at pangangaral sa Panginoon na tumanim sa kanilang puso. Symbolically, nakalag yung mga tali nilang kadena lahat. Pero yun ay symbol lang. May nakalag din sa kanila. Nakalag ang mga spiritual na tali ng kanilang buhay. Na-bless sila dahil sila Paul nalagay sa prison. So, mga kapatid, kung ano man namang prisons ng buhay natin ngayon na parang ang hirap, whether you deserve it or not, find God's blessings there. Because God sends Paul to you when you are in prison. Siyempre, iba-ibang Paul na yon, iba-ibang Silas na yon, pero dapat sensitive ka. Kung hindi pa ako nalagay sa hirap na to, hindi ko maririnig ang salita ng Diyos. Kung hindi pa ako nagkasakit, di ako magdadasal. Kung hindi pa ako nalugi sa negosyo, hindi ako magba-Bible study at maghahanap sa Panginoon. Kung hindi pa ako iniwan ng papa ko o ng mama ko, hindi ako magkakaroon ng space para sa spiritual activity. In other words, being in prison can be a blessing. Turn it into a blessing. Dahil si Lord nagkakalag ng mga kadena ng mga prisoners. He sets the prisoners free. Whatever the prison is, whatever the chains are. But open your ears and open your hearts to the words, to the songs, to the prayers that will become the bridge of the Holy Spirit to enter your heart. Listen to the testimony, to the songs, to the prayer of others, especially of God's servants. Kung nahihirapan ka, tapos may kakanta-kanta pa, pwede mo namang sigawan yun eh. Magalit ka. Ano ka ba? Hirap na tayo, kakanta-kanta ka pa dyan. Pero tell me, anong mapapala mo na pigilin mo yun? Kumisan tayo, nasa isang sitwasyon na napakahirap. Para tayong nakatali, para tayong prisoner, may nagsasabi sa'yo ng tama, ikaw pa ito magagalit. Pinagsasabihan ka, tigilan ng iyong bisyo, tigilan ng iyong mga ginagawang kasalanan. Parang yung preaching nila Paul while they were singing, pinagsasabihan nila yung mga prisoners, hindi sila nagalit, nakinig. Tayo ba nakikinig pag may nagtutuwid sa atin? O nagagalit pa tayo at nire-reject? Pagka ganun, walang kakalog ng mga foundation ng prison, walang malalagot na kadena, iiwang ka ng espiritu dahil ayaw mo makinig. Kaya dapat nagbubukas ka. Open. Be willing to change your mind. Especially if you know in your heart of hearts that you need to change your mind. That you can be more godly, you can be more correct, more righteous. People that visit you in your prison could be God's instruments to set you free. So kung hindi ikaw si Paul and Silas, hindi ikaw yung mga ibang prisoner, could you be the prison guard, the persecutor, an instrument of the ungodly, empleyado ng Roman Empire to harm, to harass godly people, godly projects. Meron kaya sa atin na gustong gamitin ngayon ng kalaban, ng masamang espiritu para gumawa ng masama, laban sa mga taong hindi naman dapat gawa ng masama? Let's be sensitive because we can be the jailer. And God sent Paul and Silas for the other prisoners and for the jailer. Pagka kayo nalagay sa isang sitwasyon na hindi nyo gusto, hindi naman ako dapat nandito eh. Isipin nyo, ginagawa kaya ako ni Lord na Paul ngayong araw na to? Inilagay ako dito para kausapin ko itong mga katabi ko, para magpatotoo ako sa kanila, para ipanalangin ko sa kanila, para makita nila ang maganda kong behavior, at sila man makinig pag nagsalita ako. At nang sa gano'n, mapaghimalaan din sila ng Diyos, makalog ang mga kulungan nila, malagot ang mga kadena, makalaya rin sila. Use every situation to be an instrument of blessing. Huwag kang magreklamo ng magreklamo. Napasakay ka sa isang eroplanong tila yata lalaglag. Nagagalit ka na ngayon sa Diyos, bakit ba ako nandito? Chance mo na ngayon. Sabihin mo na sa katabi mo, handa ka na bang humarap sa Diyos? Siguradong handang-handa yun. Kahit anong prayer ang gawin mo, sasang-ayon yun dahil kumakalog yung eroplano eh. Nalagay ka sa isang
charity ward sa ospital, natapat ka sa walang kapera-pera, nalagay ka tuloy doon, ang dami mong kasamang, uubo-ubo buong gabi. Chance mo na magpatotoo. Nakaupo ka sa isang klinika ng doktor na sabi doon sa signboard, the doctor arrives at 9. 11 na, wala pa. Diba? Ganun na maraming doktor. Lalo sa clinic nila, nag-iintay ka forever. Hindi naman pala sinabing 9 p.m. naman pala, hindi 9 a.m. yung dating. O ngayon, magdereklamo ka, magagalit ka, naiinip ka doon, ba't hindi mo gawing ministry para kausapin yung mga kapwa mo naghihintay na pasyente, magpatotoo ka? Alam nyo, bihirang-bihirang Christian na ngayon na nagpapatotoo. Minsan hindi mo alam na Christian eh. So paglabas ngayon nung kung si doktor o si dentist yun o sino man yun, kilala niya pareho. Tinawag niya, oy brother o sister. Nagkaalaman yung dalawa naghihintay doon, pareho pala silang mananampalataya. Ay, Christian siya? Yes. Hindi halata. Ang tagal-tagal na nakatunga nga doon, hindi man lang nakapag-take ng chance to share the gospel, kahit man lang ano. Nung araw, nung 1980s, 1990s, usong-uso yan, ang mga mananampalataya, laging kung sino yung katabi, kung sino yung kausap, nagpapatotoo agad, sinishare agad. At nung mga panahon ng dumami ang believers. Ngayon, halos wala na, dumadami lang yung church dahil marami lumilipat. Ang konti-konti nung talagang nasisip, kaya pumupunta sa church. Kasi ang mga maraming Christian ngayon, hindi na soul winner. Let's go back to old-fashioned soul winning. Of singing, of praying, of praising God in many ways. Marami naman paraan na kumakanta kahit hindi tunay na kanta. Yung may dala-dala kang Christian reading na binabasa mo ganyan, nakikita ng katabi mo, nagkaka-chance ka na mag-share. Napakaraming paraan. Paul and Silas were sent by God to prison to be blessings there, not to punish them. So if you are being sent by God on such a difficult mission, stop complaining. Be thankful that you can be an instrument of God. Just do the right thing, and the right things will follow. Be sensitive to earthquakes that God could be sending. It is important. And befriend godly people. Magaling din yung jailer, nakahalata agad kung sino talaga ang anak ng Diyos. Kung sino talaga ang kakampi ng Diyos. So, pinaglingkuran niya agad, iniuwi niya, ginamot niya ang mga sugat, pinakain niya. One great lesson, minister to God's servants. Sabi sa Matthew 10:42, anyone who gives one of my most humble followers a cup of cool water, just because that person is my follower, will surely be rewarded. Yun lang mag-abot ka ng isang basong inumin sa mananampalataya, sa anak ng Diyos, lalo sa kanyang lingkod. Sabi ko nun, tiyak na may gantimpala yan. Hindi pwedeng hindi yan napansin ng langit. So ano kaya gantimpala ang nag-intay doon sa jailer nun? Aside from us, of course, from being saved. Yun lang naligtas siya, nakilala niya ang Panginoong Jesus. Ano pang gantimpala ang gusto niya madagdag doon? Yun na ang lahat-lahat. Pero I'm sure marami pa. Pero sigurado din, nagkaroon siya ng difficulty dahil yung loyalty niya na iba, yung pananaw niya na iba. Ganon din yung mga taong nakakakilala sa Panginoon, sumusunod sa mga turo sa Bible, naiiba ang pananaw, naiiba ang point of view. Siyempre may kukontra. Siyempre may mga sasalungat, may mga inconvenience, but never ever regret that you accept the Lord, that you follow the Lord, that you submit yourself to the teachings of God. So which characters in this story could be you? Whoever, when in prison, as a prisoner, as a fellow prisoner, or as a jail guard, or just as an audience, just always do the right thing. Nakasulat naman sa puso natin kung anong tama at mali eh. Huwag na lang tayo magmaang-maangan. Hindi mo naman kailangan ng verse talaga para linawin kung aling mali at tama. Alam na natin yun. Yung verse nagpapaliwanag lang, nagpa-fine-tune, nagdidiin. Pero alam mo kung anong masama, alam mo kung anong mabuti. Always do the right thing. Even if you're in prison. Especially if you're in prison. Yung wala kang kalaban-laban, wala ka ng choice, hirap ka na, lalo kang kumapit sa Diyos. Dahil nandun lang ang ating pag-asa. So ano ang kahulugan ng kwentong ito sa iyo, kapatid?
Ano ang prison na ito sa iyong buhay? Ano yung chains? Sino ka sa mga characters? O, lahat ng ito tayo rin. Yumuko tayo sa Panginoon. Pagbulay-bulayan natin ang kwento. Hindi lang ito kwento ni Paul and Silas. Kwento natin ito. Hindi lang ito kwento ng jailer. Tayo, pwede rin yung jailer na yon. Tayo, pwede rin yung mga fellow prisoners. Dear God, salamat sa kwentong ito na maaari naming paghugutan ng mga leksyon sa sarili naming buhay. Maaring naipakita mo na sa amin kanina pa at patuloy mong ipinapakita at nawa, patuloy mong ipakita pa kahit sa mga darating pang araw kung ano-ano ang mga practical lessons na maaari namin makuha sa kwento. Teach us to be like Paul and Silas, to sing, to praise, to pray, no matter what. Teach us to be like the prisoners, to keep silent, to forget our own complaints and sorrows so we can hear God's people speaking and singing and praying, and we can be blessed. And teach us to be the jail guard, O God, willing to change our stand, to change our allegiance and loyalty, to change our mind once you touch us. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid, hanapan ng marami pang mayayamang personal lessons.